Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Hingi tayo ng mga update lalo't malapit na ho na mag-resume ang session at yung State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are live, nationwide, worldwide. Napapakinggan na, napapanood pa. Kaya via Zoom ang ating panayam ngayon kay Representative Percy Sendanya. Magandang umaga po sa inyo. This is Bombo Dennis and together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga ulit, Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, unang-una, yung observation po ninyo sa itinatakbo, pangatlong araw na ho ngayon ng impeachment trial. Sa inyo pong pananaw, dahil very active naman ang inyong panig doon sa pagdalo doon sa mga pagdinig dyan sa lower house nung dyan pa dinidinig itong kaso po na ito, kontento ba kayo doon sa handling ng impeachment court sa kasong ito ni Vice President Sara Duterte? So far na kontento naman tayo dun sa how the case is being tried in the Senate. Sa totoo lang talagang isa tayo doon sa nakaramdaman ng matinding tuwa nung ito ay finally na-hear na sa Senado. Kung matatandaan kasi ng mga kababayan natin, Bombo Dennis, ako yung unang nag-endorse nung pinakaunang historic impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong 19th Congress. At ito ay more than 2 years ago pa. So after 2.5 years, itong ating kaso para panagutin si VP Sara sa pang-abus sa kapangyarihan, finally saw its day in court. So sana ang pinapanalangin lang natin ay wala na mga delaying tactics na usual na ginagawa ng Duterte camp kapag ganitong proseso ng pagpapanagot. Kasi yung mga nangyari kahapon, lalong-lalo na sa Senado during the hearing at yung pagtakbo naman ng mga kakampi niya sa Korte Suprema para mag-file na naman ng kaso, classic nagalabang Duterte ito. Ito yung DDS, yung delay, derail, at saka sabotage. Nakita natin dahil wala talaga silang matinding ebidensya, panlaban doon sa mga ebidensyang ihahain natin, dinadaan nila sa mga delaying tactics at pag-derail ng proseso at eventually pag-sabotage tulad ng ginawa nila na pagtakbo na naman sa Korte Suprema. Okay, another thing is pumunta ho ng personal si Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon pero hindi ho siya dumalo doon sa trial. Instead, nakipagpulong siya doon sa kanyang defense team. Ano ho ang take ninyo dito sa inyong obserbasyon? Lalo't marami yung sabi nga ay nag-expect. Kayo ba? Kabilang ba kayo doon sa nag-expect? Nahaharap na sa trial ang pangalawang Pangulo? Well, hanggang ngayon ay buhay pa rin yung panawagan natin sa Vice Presidente na humarap sa trial, harapin niya yung mga kaso laban sa kanya. Siya nga itong mahilig magsabi ng mga bloodbath. Pero sa totoo lang, paano magkakaroon ng maayos na pagharap sa kanyang kaso kung dinadaan niya lagi sa ganitong mga drama. Yung ginawa niya kahapon isang classic na example ng papampam o papansin, no? Pumunta ng Senado kasi alam niya, nung Lunes, talaga namang nahirapan yung kanyang depensa dahil walang maiharap na ebidensya at para argumento para pabulaanan yung akusasyon doon sa ating articles of impeachment. Kaya dinaan niya sa kanyang palabas kapwa na papunta sa Senado. Actually, medyo nakaka-insulto talaga yung ginawa niya doon sa buong democratic process natin of the impeachment. Kasi imagine that, kinakailangan siya humarap pero pumunta siya doon para mag-press con at nakaka-insulto niya sa mga kapatid natin sa media. Mas matagal pa yung setup nila kaysa sa naging press con ni VP Sara. Kasi again, classic Sara Duterte, ayaw sumagot ng tanong. No? Nagsalita ng isang sentence tapos umalis. Sana hindi na lamang siya pumunta sa Senado nang abala pa siya ng mga tao. Sana nag-zoom na lang sila. Total, ganun lang pala yung gagawin niya. Sa dulo, buhay pa rin yung panawagan natin for VP Sara. Sagutin mo yung mga paratang sa'yo kasi reserve ng taong bayan. Kahit yung mga sarili mo taga-suporta, yung tugon mo dito sa mga kasong ito. Okay. May mga katanungan din po na nais ipaabot sa inyo. Ang akin po katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Alright, just to follow up lamang po doon sa naging takbo po ng trial ngayon, sa palagay niyo po ba maaga matatapos kaysa sa inaasahan po na 92 days yun pong trial? Well, at the rate the trial is going, ako tingin ko medyo hindi ito maaga matatapos kasi ang ginagawa talaga ng kampo ni VP Sara Duterte ay dinidelay yung process.
Halimbawa kahapon talaga namang umulan ng mga objections. Kahit ba naman sa bagal ng pagsasalita o yung poses ni Atty. Virgil Ligutan, nag-o-object sila. Nagbibiruan nga ang mga tao sa social media na paano ba ang bayad sa mga abogadong ito? Ito ba ay may quota sa objection? Per objection ba ang bayad sa kanila o ang kanilang rate? So, kita natin na dahil nga kulang na kulang yung depensa sa substantial arguments para tugunan yung mga kaso, dadaanin nila ito sa pag-delay sa proseso. So at the rate this trial is going at walang magbabago na major development doon sa strategiya ng depensa, palagay ko talagang hahaba ito dahil doon sa delaying tactics ng Duterte camp. Okay, sa ibang issue naman po, ito po, nalalapit na po yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung mga nais niyo pong marinig sa kanya pong son? Muna dito gusto nating hamunin yung presidente kasi lagi nilang sinasabi sila ay para sa mga Pilipino nangangailangan at nasa laylayan at ngayon nga may announcement pa na tayo ay upper middle income country na. Pero hanggang sa ngayon hindi yan nararamdaman ng ating mga kababayan. Matindi ang paghihirap at patuloy na tumataas ang presyo. Itong panawagan natin ito kasama ng mga union at mga manggagawas, iba't ibang mga organisasyon sa Pilipinas. Finally, i-certify dapat as urgent ng Pangulo ang 200 peso wage increase nationwide. Kasi ang nangyari nitong nakaraang linggo ay nagkaroon lamang ng 80 pesos na hulugan pa na increase ang sweldo ng mga kababayan natin dito na minimum wage earners sa NCR. Paano naman yung mga kababayan natin sa ibang bahagi ng bansa? At baryang-barya naman masyado yung 80 pesos na 60 pesos this year tapos 20 pesos next year. Kaya ang akbayan nananawagan sa Pangulo, kung seryoso ka talaga sa mga sinasabi mo tungkol sa pagkalinga sa mga mahihirap at mga kababayan natin nangangailangan sa tindi ng krisis ngayon, finally dapat i-certify as urgent na ng Malacanang ang 200 peso wage increase at wag harangin yung panukalang batas na ito tulad na nangyari noong 19th Congress. Bomo Dennis? Okay, finally, siguro may tanong na lang din po namin ano yung inyo po mga pending bills na wish din na maipursige sa pagbabalik ng sesyon. Meron ba kayong mga panukalana at this point in time, Representative Sendanya? Well, yung isa sa pinaka-urgent natin, maliban dito sa ating mga labor bills tulad ng 200 peso wage increase at yung pagtapos na talaga sa nakababal ng practice ng ENDO sa mga kumpanya sa Pilipinas kung saan walang katiyakan sa trabaho yung mga kababayan natin. Nandyan syempre yung ating mga equality bills. Kaka-celebrate lamang natin ng Pride. Nandyan yung SOGIO Equality Bill, Kagandahan Bill, yung Right to Care Bill, at yung pinakabago nating panukalang batas, yung Charmaine Bill para sa leave identities ng mga kapatid nating transgender at non-binary people. Gusto rin natin ngayon na malapit na ang 10th anniversary ng ating arbitral victory sa UNCLOS na sa lalong madaling panahon ay maipasa na ng Senado at ng Kongreso yung West Philippine Sea Victory Day na dapat tuwing araw na anibersaryo na ating pagkapanalo sa International Arbitral Court kung saan nakuha natin yung ruling na talaga ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at para sa Pilipino. Dapat ideklara na ito as Victory Day. Para nang sa ganoon, taon-taon naala natin yung panalong ito at taon-taon napapaalala sa atin na dapat ipinagtatanggol at pinaglalaban ito. Mahalaga ang panukalang batas kasi para kahit magpalit ng administrasyon, kahit medyo maka-China yung maaring maupong leader ng Pilipinas, pero wag naman sana, patuloy yung pagkilala natin sa tagumpay na ito ng Pilipinas. With that, maraming salamat po Representative Sendanya sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umaga sa mga taga-subaybay, mga taga-panood at taga-pakinig ng Bombo Radio Philippines. Mabuhay po kayo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakakausap po natin via Zoom para sa ating mga listeners and viewers, si Representative Percy Sendanya. By the way, mga kabombo, nakipag-ugnayan din ho tayo doon sa kampo ng defense team sapagkat nababanggit kanina ni Representative Sendanya itong panig ng depensa. Tayo ho sa Bombo Radio Philippines ay nagpaabot din ng paanyaya sa panig po ng depensa, ngunit wala pa ho silang tugon so far. Patuloy naman na bukas ang Bombo Radio Philippines para sa kampo nito si Vice President Sara Duterte.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.